Masayang araw, mga ka-PL. Parang ang hirap na po intindihin ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, mula ng pinalitan po si Senator Rodante Marcoleta nitong si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Naghahanap sila ng lehitimo at totoong resource person para makatulong sa kanilang investigasyon. Ngayong meron ng lumutang, merong naglakas loob na banggain ang isang Martin Romualdez, ang isang Saldico, parang pinagdududahan pa po nila, mga kababayan. At maliban sa parang pinagdududahan nila, ayon din po kay Senator Ping Lacson, mga kababayan, maaari din di umanong makasuhan itong si Orly Gutesa, mga kababayan, dahil sa kanyang mga naging pahayag na isa di umano si Martin Romualdez at si Saldico na mga kawatan sa kaban ng bayan. Ibagay sinabi na huyan ni Orly Gutesa, mga kababayan. O ito po ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Parang nakakawalang gana na po sumubaybay sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya, mga kababayan. Parang pinapaikot-ikot na lang nila tayo. Parang nagdadrama na lamang ho sila. Eto, may lumitaw na, naglakas ang loob, pinagdududahan nila. Baka hinihintay nitong si Ping Lacson, mga kababayan, na meron pang isang lumit o lilitaw na magiging resource person na ang ikakanta ay mga Duterte. Baka yan pa ang paniwalaan ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Nako, hindi ho malayong mangyari yan, mga kababayan. Lalong-lalo na, usong-uso po ang tanim testigo. Di ho ba? Ito po muna ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Witness na nagkanta kay Martin Romualdez at Saldico, maaaring makasuhan. Ayon di umano, mga kababayan, kay Ping Lacson. Posible umanong makasuhan ng perjury ang dating miyembro ng Philippine Marines na si Orly Gutesa kung mapapatunayang peke ang notaryo ng kanyang affidavit. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Yung tao, mga kababayan, na naglakas loob na banggain at ikanta si Martin Romualdez, kasamaang palad. Parang mababaliktad pa yata, mga kababayan. Imbis na ang hanapin at kasuhan natin o kasuhan nila ay ang mga kawatan sa kaban ng bayan, itong mga buhaya, baka itong si Orly Gutesa pa, mga kababayan. Nakakalungkot naman po na ayon sa kanyang mga salaysay sa huling hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, halata po na totoo yung kanyang mga sinasabi. Kasi lahat ng mga naging katanungan sa kanya, direkta niya pong nasasagot. Kumbaga, walang pasikot-sikot, walang pagdadalawang isip na sabihin, kasi nga, experience niya. Siya mismo nakasaksi. O ito pa, yung sinabi na mismo ni Ping Lacson. If it is proven that he lied and that he did not face the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report, ani Lacson, mga kababayan. Sa isang simpleng
notaryo lamang na pinagdududahan ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, maaari di umanong makasuhan. Pero itong mga kinanta ni Orly Gutesa na mga kawatan di umano, hindi ho nila pinaiimbestigahan. Senator Ping Lacson, ano ho ba ang hinahanap ninyo? Ang gusto ninyong matukoy o gusto ninyong malaman diyan sa Blue Ribbon Committee na inyong pinamumunuan? Ito bang magpakulong ng mga lehitimong resource person at gawan ng istorya sa pamamagitan ng peking notaryo di umano? O yung mga kawatan talaga gusto mong ikulong at makasuhan? Nagtatanong lang kami sa iyo, sir, kasi naguguluhan po kami. Eto kasi yan, mga kababayan. Ako, halimbawa, kwento ko lang nakapagpanotaryo na rin ako noon. Lahat naman siguro tayo, halos nakapagpanotaryo na. Sa amin nga, probinsya, na hindi po ganun karami ang kliyente ng isang abogado, ng isang attorney. Nung pumunta nga ako doon sa opisina ng attorney, mga kababayan, para magpanotaryo, wala nga mismo yung abogado Sa opisina niya wala, kundi yung kanyang sekretarya lang. Meron lang itinatak doon na parang yung tawag dyan. May tinatak lang siya, tapos pinirmahan na ng kanyang sekretarya na valid din pala yun, mga kababayan, bilang isang notaryo. No, na ibig sabihin, legal yung dokumentong papeles na hawak-hawak ko, na pinanotaryuhan ko doon nga sa kilala kong abogado. Maaari kasing ganyan ang nangyari. So, ang tinatanong nila sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, kung lihitimo ba yung notaryo ni tawag dito, Orly Gutesa sa kanyang affidavit. Siyempre, tumango ng oo si Orly. Dahil talaga naman nagtungo siya sa opisina ng abogado para magpa-notaryo. Yun nga lang, maaaring ang kanyang sekretarya lamang ang nagpirma. Kasi nga, valid na rin daw yun, mga kababayan. At ang abogado, wala doon. Kaya nung nalaman nung abogado, dininay. Totoo nga naman talaga na hindi mismo yung abogado ang pumirma doon sa affidavit ni Orly Gutesa, kundi maaaring yung kanyang sekretarya. Kasi maraming ganyan na mga pangyayari. Mga kababayan, wala si attorney, wala si abogado, wala si ganyan. At ang sekretarya lamang ang pumirma. Valid na rin naman daw yun, ganon. Ito pa, sabi niya, but the issue here should be the substance of the affidavit, which he also swore as true before the committee. Whether or not it was notarized properly is a side issue. Dagdag pa niya, mga kababayan. Yun na nga, no? Etong humarap, biglaan, hindi nila na kausap muna bago magsimula ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Ito pa yung pinagdududahan nila, mga kababayan. Nakakalungkot na po ngayon sa Pilipinas na sila'y naghahanap di umano ng lehitimong resource person, pero ito pa ang magiging argabyado bandang huli. Nakakawalang gana na po manood ng Senate Blue Ribbon Committee. Puro drama na lang. No? Uulitin ko yung sinabi ko kanina, mga kababayan. Paano kung isang araw may lumantad na panibagong resource person, magsasabi ng kanyang mga nalalaman di umano, pero isasangkot ang pangalang Duterte
Baka paniwalaan ito si Ping Lacson, mga kababayan. Ay, ito ang lehitimo. Ha? Ito ang totoong resource person. Makakatulong to sa ating investigasyon. E de, kumiling na sa mga Duterte ang investigasyon dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Hindi na mabuti. Di ba? Pwede mangyari yan, mga kababayan. Mag-abang-abang ho tayo sa mga susunod pa po na pagdinig ng Blue Ribbon, mga kababayan. Malay natin, baka magkatotoo ho yung sinasabi natin. No? Ito pa isang balita, mga kababayan, na ikinalulungkot ko. Hindi lamang po siguro ako. Lahat siguro ng mga kapatid namin na mga Islam, mga Muslim. Itong panukala ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, na equal access to the public cemeteries bill. Ito yung ninanais ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng sariling sementeryo ang mga Muslim, mga kababayan. Pero, imbis na ipagkaloob ni Bongbong Marcos, maghanap ng lupa para ito'y sementeryo lamang ng mga Muslim at ng mga katutubo, no? Beneto po ni Marcos, mga kababayan, binasura, veto. Hindi ito magiging isang batas, mga kababayan. Kawawa naman po kami mga Muslim. President Bongbong Marcos, hindi namin sinasabi na mas marami kami mga Muslim sa ating bansa. Pero pangalawa kami sa may pinakamaraming relihiyon. Sa may pinakamaraming relihiyon sa ating bansa. Marami ang mga Katoliko. Ayan. Pero marami rin kami mga Muslim na isa kami sa mga nagbabayad ng tax sa gobyerno na hindi mo pinahahalagahan. Isang simpleng libingan lang ang hinihingi namin. Hindi mo maibigay. Ito, basahin ko po, mga kababayan, ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Mahalaga po na malinawan ang lahat tungkol sa ating panukalang equal access to public cemeteries bill. Bagamat ito ay na-veto ng Pangulo, naninindigan po tayo na hindi ito pagtataguyod ng relihiyon, kundi pagkilala sa pantay na karapatan ng bawat Pilipino. Yun lang naman ang gusto namin, sir. President Bongbong Marcos. Yun lang naman ang gusto namin. Pantay po na karapatan. Parang tinatalikuran po ninyo, sir, ang kahilingan namin. Kahit pasabihin namin na pagtataguyod ito ng isang relihiyon, kunwari lang, sabihin namin, pang relihiyon na lang yan nakagustuhan lang yan ano naman ngayon? Lahat tayo may karapatan. Mamili kung ano ang relihiyon na aaniba natin. Basta, hindi nakakasama sa bawat isang miyembro. At higit sa lahat, hindi kinakalaban ang gobyerno. Isang simpleng libingan lang. Ang gusto naming mga Muslim, hindi mo pa maibigay. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, isa kami sa nagpanalo sa'yo. Lalo na sa parting Mindanao. Halos karamihan ng mga Muslim, o baka nga, 80 o 90% ng mga Muslim ay bumoto ho sa'yo. Dahil nagtiwala kami siyempre sa'yo. Nagtiwala kami na baka isang araw, pag humingi kami ng tulong sa'yo, kagaya na itong isang simpleng libingan lang, maibigay mo. Taxpayer din po kami, Mr. President. At kahit nasabihin namin, hindi kami nagbabayad ng tax, kunwari lang, ako, napakalaki ng tax ko
Sabihin natin hindi kami nagbabayad ng tax. Karapatan mo pa rin na bigyan kami ng dignidad itong aming himlayan, itong aming huling hantungan, oras na kami bawian na ng buhay. Bigyan mo ng disenteng himlayan yung kaming mga kapatid, kaming mga Muslim. O ito pa, ang paglilibing ay pangunahing pangangailangan ng tao at tungkulin ng Estado na tiyakin ang marangal na libingan para sa lahat. You know, di ba mga kababayan, marangal na libingan para sa lahat. Kung meron po kayong mga inilagay, pinagawa ng mga libingan para sa mga kapatid naming Kristiyano, magkapatid man talaga tayo lahat, sana maging patas po kayo, Mr. President Bongbong Marcos. Kung gusto nyo ho na igalang pa po kayo, naming mga Muslim, bigyan nyo po kami ng marangal na libingan, marangal na himlayan. Simple lang naman yan. Maghahanap lang kayo ng lote, bakanting lupa, na yun ang gagawing sementeryo para sa aming mga Muslim. Kasi napakalaki po ng bilang namin dito na lang sa NCR na halos wala kaming mapaglibingan. Mabuti pa itong si Mayor Isko Moreno. Merong malaking puso, pagmamahal sa mga kapatid kong Muslim. Sa Maynila, merong libingan ng mga Muslim. Ewan ko lang sa ibang parte ng ating bansa. Sa amin, meron kami sa probinsya namin. Ewan ko lang dito sa parting Luzon. Di ko alam. Kasi hindi naman ako nagagawi sa lugar na yan. Di ba, mga kababayan? Libingan lang po, Mr. President, ipinagkait mo, tandaan mo, isa kami sa mga botante mo. Kung hindi kami tumulong sa'yo, kung hindi ka namin ibinoto, wala ka ngayon dyan sa upuan mo. Isang simpleng libingan lang, hindi mo pa maibigay. Napakawala nyo pong puso, Mr. President. Wala ho kayong pagmamahal sa aming mga Muslim. Hindi po kami hayop, Mr. President. Tao din po kami na naghahangad ng isang marangal at desenteng himlayan oras na kami mabawian na ng buhay. Pero ibineto ho ninyo. Hindi nyo po kami pinagbigyan. Napakasama niyong presidente. Samantalang tungkulin mo yan, pananagutan mo yan sa kapwa mo Pilipino, Muslim man o hindi. Tungkulin mo yan eh. Tungkulin mo na bigyan kami ng aming mga pangangailangan katulad na lang ng sementeryo na yan. Hindi naman namin makakain yan, Mr. President. Libingan yan namin kung kami mamamatay. Hindi mo pa maibigay. Nasaan yung paggalang mo sa mga labi namin na mga Muslim? Nasaan? Wala kang galang sa aming mga Muslim? Saan kami ililibing? Ihahalo mo kami sa libingan ng mga kapatid naming Kristiyano? Magkaiba po kami ng pananampalataya, magkakaiba po kami ng kultura. Hindi po magandang tignan. Bigyan niyo po sana kami ng maliit na lote para sa amin. Maliit na lupa para maging libingan namin. Oras na kami pawian na ng buhay. Hindi pagkakait mo pa. Di ba mga kababayan, napakatigas ng puso niya. Wala siyang malasakit sa aming mga Muslim. Nakakalungkot, mga kababayan, nakakalungkot ho talaga. Sa totoo lang. Kita nyo, dahil sa kawalang kwenta niya bilang isang pangulo, dumalaw siya, mga kababayan, sa isang eskwelahan. Bumisita siya, hindi ko alam kung ano event meron dito sa video na itong panonoorin natin. Yung pauwi na siya, palabas na siya, o hindi ko alam, papasok pa yata ito,
kasi nasa entrance siya eh. Oo, papasok pa. Yung mga bata, may bit-bit na placard. Pero ang sinisigaw po ng iba, mga kababayan, hindi naman po lahat, hindi ko po nila lahat, Marcos resign o BBM resign ang sinisigaw. Estudyante na yan, mga kababayan, ha? Estudyante yan. Naiintindihan na po nila kung ano ang nangyayari sa ating bansa na ganitong klase mamuno pala ang isang Marcos. Inutil, walang silbi. Isang simpleng libingan ng mga Muslim, hindi mo maibigay. O ito yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. O ganyan po siya binastos ng mga estudyante, mga kababayan. Yung placard lang, hindi lang po natin masyado makita kasi layo ho ng video. No? Hinahanap ko yung mga picture nito, hindi ko po makita eh. Pero, yun nga, maliwanag naman sa video, mga kababayan, at sa audio na narinig ho natin, na hindi po siya edited. Kasi, maraming lumalabas na video na katulad dito, pero yung audio, inilagay lang doon sa video. Ito, masasabi ko, totoo talaga. Kasi merong halong nagsisigawan na hiyaw lang, sigaw lang. Meron namang mangilan-ngilan na sumisingit na boses ng sinisigaw, Marcos resign. Hindi na ho sa ginagalang, mga kababayan, ng mga estudyante. Napangiti na lang siya eh. Siyempre, narinig niya na sinisigawan siya ng mga estudyante na Marcos resign. Nakakahiya yun, sampal yun sa kanya, mga kababayan. Na, sampal yun sa kanya kasi naunawaan na ng mga estudyante na inutil tong presidenteng ito. Ngayon, kung meron pong estudyante na nanonood ngayon dito sa video na ito, ano ang masasabi mo bilang isang estudyante sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dapat na ba siyang mag-resign? Dahil yun ang sigaw ng iba eh. Dapat na ba siyang mag-resign? So, dapat niyang ipagpatuloy yung kanyang pagkapangulo. Paki-comment po, mga kababayan. Lilinawin lang po natin, mga kababayan, yung video yung sinabi po ni VP Inday Sara na di umano si Tatay Digong sa loob ng kanyang detention unit sa ICC natagpo ang walang malay. No? Yun pala, mga kababayan, ayon po dito sa nabasa ko, hindi ko na lamang po ipapakita sa inyo, nadulas di umano itong si Tatay Digong. Sa kanyang pagkadulas, nabagok yung ulo. Kaya yun natagpuan sa kanyang kwarto na walang malay. Pero dinala na po yung ating Tatay Digong kahapon pa yata sa ospital para tignan yung kanyang bungo kung meron bang meron bang malalang nag-crack, ganun, maaaring wag naman sana, no? Meron bang malaking injury yan sa kanyang ulo, gano'n na lang, meron bang malaking injury sa kanyang ulo. Pero sa awa ng Diyos, mga kababayan, mabuti na po ang kalagayan ng ating Tatay Digong. Wala na pong problema kasi na-examine na ho siya. So yun po, yun pala ang nangyari. Sa mga hindi po nakakaalam kasi ang sinabi lang ni BP Inday Sara, basta kayo natagpuan siyang walang malay sa kanyang kwarto. Pero hindi po nabanggit na nadulas di umano. At ang nagsabi sa kanya, mga kababayan, na nadulas ang ating Tatay Digong, si Attorney Harry Roque. Kaya siguro nagsaliksik si BP Inday Sara hanggang sa nalaman niya na nagsagawa pala ng welfare check sa dating Pangulong Duterte. At nalaman kalaunan na isa pala si Trillanes, mga kababayan.
Maaaring itong si Trillanes, mga kababayan, nautusan po ito. Nino? Dalawa lang. Maaaring itong babae o yung lalaki na nasa Palasyo Malacanang. Di ba? Para malaman kung ano ang, kung naroon pa ba sa loob si Tatay Digong. Ano ho. Kasi sa caption ni Trillanes na kumakalat ngayon sa social media at sa mga mainstream media, nasa loob pa di umano, sabi niya. Nasa loob pa si Dots. Ayan. Ikaw, Trillanes, kailan ka papasok sa loob? Ha? Kailan ka papasok sa loob? May demanda ka na daw eh. May kaso ka na daw eh, sabi ni Congressman Pulong Duterte. Papaano yan? Pag uwi mo rito, may kakaharapin kang kaso. Baka ang Tatay Digong namin, palabas na ng detention unit ng ICC. Ikaw naman, papasok na sa loob ng selda mo. Dahil siseryosohin ka ng mga Duterte. Hindi ka tatantanan, Antonio Trillanes, hanggat hindi ka makakalabuso. Kasi hudang nariyan pa ang amo mo o wala. No? Kasi hudang nakaupo pa ang amo mo o wala na. Siseryosohin ka ng mga Duterte. Ipapakulong ka talaga dahil sa mga ginagawa mong panghihimasok na hindi ka naman na senador. Hindi ka rin congressman eh. Hindi ka nga nanalo sa mayor eh. Pero nakikialam ka. Napakaraming politiko sa ating bansa na tumakbo noong nakaraang halalan pero talo, hindi naman nakikialam. Ikaw, nakikialam ka palibhasa daw kasi. Sabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte, meron ka di umanong biyaya mula sa Flood Control Fund. Aba, malaki-laki yan. Mga kababayan, matagal-tagal ubusin yan. Ha? Antayin mo na lang, Trillanes, ang mga ikakaso sa'yo ng mga Duterte. Kami, nag-aantabay lang naman kami dito kung ano ang magiging kahinatnan mo. Tandaan mo itong sasabihin ko. Hindi ka tatantanan ng mga Duterte. Okay? Hanggang dito lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.